Ito ang ating mabilisang silip sa kasong Zamora laban kay Attorney Mahinay. Okay, hanggang saan ba talaga pwedeng pumalag ang isang abogado para sa kliyente niya, di ba? Nang hindi naman sumasabit sa etika. Pag-usapan natin to, sinulat pa naman ni Justice Caerlan ang ating 2026 Bar Exam Chairman. So ito isang kasong administratibo, alam mo yon, yung tinitingnan ang asal ng abogado. Si Attorney Makilito Mahinay, inireklamo siya ng mga paglabag daw sa Code of Professional Responsibility, yung CPR natin. Nag-ugat to sa isang awayan sa korporasyon. Importante to lalo na sa mga law students at sa ating mga kasamang abogado para makita natin yung guhit, no? Between zealous advocacy tsaka yung mga bawal na. Okay, ito yung mga takeaways. Una, yung mga pangyayari. Mabilis lang. May alitan sina Wilma Zamora at Rosalie Farley sa PJH Lending Corp. Si Attorney Mahinay, abogado siya nung grupo ni Farley. Ngayon, inakusahan ni Zamora si Attorney Mahinay ng grabe, forum shopping, abuso raw sa proseso ng korte, panlingling lang, tapos mga akusasyon laban sa abogado ni Zamora. Kasama pa yung, nako, planong ipa-assassinate daw siya. Siyempre, deny lahat si Mahinay. Pangalawa, yung tanong, may pananagutan ba talaga si Attorney Mahinay dito base sa mga reklamo? Pangatlo, desisyon ng Korte Suprema. Ang sagot, oo. Nakita ng Korte na guilty si Attorney Mahinay sa sadyang forum shopping, abuso sa proseso ng Korte, yung paulit-ulit na pag-file ng motion for inhibition pag di pabor yung desisyon, alam mo yun? At mga maaanghang na akusasyon na wala namang kinalaman sa kaso, tulad nung balak daw siyang patayin. Pero, hindi siya napatunayan ng nanlinlang ng Korte ha. Pang-apat, yung aral dito, yung doctrine. Sabi ng Korte, oo, tungkulin ng abogado na ipaglaban ang kliyente gamit lahat ng legal na paraan. Pero hindi yung lisensya para mag-forum shopping, mga abuso o manira ng kapwa-abogado. Yung mga sinasabi sa Korte, protektado lang yan kung relevant sa kaso. Tapos dito, may mga aggravating circumstances pa, may dati na siyang kaso, tapos parang walang pagsisi kaya mas mabigat ang parusa. 1 taong suspensyon, plus P 135,000 na multa. Aray. So, para sa inyo, kailan ba nagiging abuse of court processes yung paggamit ng abogado sa mga legal remedy na technically pwede naman sa rules of court? Gusto niyo pa ng ganitong kabilis na case digest, lalo na sa mga kasong sinulat ni Justice Gayolan, mag-subscribe na kayo. Kaya tandaan, ang pagiging masigasig na abogado dapat laging kasama ang etika at respeto sa batas at sa kapwa.